Kasama si Kalaboy TV ay babiyahe tayo patungong C6 Lower Bicutan, kung saan nag-uumpisa ang isang proyekto ng gobyerno na inaabangan ng mga motorista, ang Laguna Lakeshore Expressway Dike o mas kilalang bilang C6 to Calamba Road. May haba itong 43.6 km na tutulay sa mga bayan ng Taguig, Muntinlupa at Laguna. Sa video na to ay aalamin natin ang development ng nasabing proyekto. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara na, sama-sama natin bisitahin. Let's go! So yun, magandang araw mga Kamor TV. So babiyahin na tayo papuntang C6. Kasama pa rin natin si Kalaboy TV. So mamaya papakilala ko sa inyo si Kalaboy TV pag na tayo sa C6. So yun, inaabangan natin tong proyekto na to, itong Laguna Lakeshore Expressway Dike, sapagkat napakalaking proyekto nito at saka malaking kaluwagan sa trapiko. Kasi kung dito ka dadaan sa service road is napaka-traffic na po talaga dyan. So tayo, mga nakamotor, mga below 400cc, hindi naman tayo pwede dumaan sa expressway. So wala tayong magagawa kundi pagtiisan yung napaka-traffic na east or west service road dyan banda sa Parañaque hanggang Muntinlupa. So yun, so napakaganda rin ang proyekto na to kasi mula C6 didiretso na ang kalsada na papuntang Calamba, Laguna. So napaka-traffic din kasi dyan sa may service road, dyan sa may Manila South Service Road ba tawag dyan. So napaka-traffic dyan mula Pansol, Laguna, mula Los Baños, Laguna hanggang dyan sa may hanggang sa Alabang, hanggang sa East Service Road, napaka-traffic. So pag ito natapos itong kalsada na ito na may habang 43.6 km ay napakalaking kaluwagan sa mga motorista. At alamin din natin kung sa vlog na to kung ito bang ginagawang kalsada na to is, although ang pangalan niya is Expressway Dike, kung meron ba siyang toll gate. So pwede ba tayo dumaan dito? So kung may toll gate katulad dun sa CCLEX sa Cebu, kung pwede bang dumaan ang mga motorista na below 400cc. Sa CCLEX kasi pwede. So yun, magandang araw mga Kamor TV. So ngayon nandito tayo sa C6 ngayon. Kasama natin si Kalaboy TV. Siya nga pala guys, kasama natin si Kalaboy TV. Kalaboy. Kalaboy ba Kalaboy? Kalaboy. Kalaboy pala. Kalaboy TV. Kalaboy TV pala. So yun, ito na yung mga madalas natin makakasama sa mga travel vlog natin. So for today's video, ano tayo? Itong C6 Lakeshore, ay ano ba? C6 Laguna Lakeshore Dike Project, something like that. Teka, tali. C6 Laguna Lake. Laguna Lakeshore, Laguna Lakeshore Expressway Dike. Ayun, so for today's video, alamin natin yung development ng kasama si Kalaboy TV. Update lang. So ito guys, magaling na vlogger to. Hindi nga. Mas magaling to kasi ito sumasahod na ako, hindi pa. Tanong ko lang, nung nag-uusap tayo dati tungkol sa pagbablog, nagbablog ka na nun? Oo, nag-uumpisa pa lang ako. Nag-uumpisa na kayo nun. So yun, sabi ko, paano yung pag-i-edit. so yun guys, so hiyang-hiya naman ako sa setup ng nito. Tinan mo, naka Insta 360. Diba? NMAX, Insta 360, pati yung helmet yan, tinan mo. Mas yan si Ma. Hiyang-hiya ako sa setup. Yun mga Kalaboy, against the light Against the light ba? Hindi, okay lang. Dito naman kung dito yung camera, malabo yan. Yun mga Kalaboy, humihingi lang ako ng pabor sa inyo. Suportahan natin ngayon si More TV. Yan ang bagong ka-team ko ngayon.
Siya ang magiging kasama ko sa mga rides ngayon. At yun nga, nag-uusap kami na about doon sa pupuntahan namin. Meron kaming pupuntahan. Surprise namin mga Surprise Kalaboy. yun. Maganda yun, maganda. So yun Puntahan natin guys. Timor TV. Guys, yung nga pala si Kalaboy TV kulang pa ng subscriber para ma-monetize yung kanyang channel. So mga Kamor TV, so ano lang, baka naman kahit isang pindot dyan sa subscribe button, no? Magaling na magaling na vlogger to. Napanood ko yung mga vlog nito, Salamat sa mga subscriber ni Mor. pang-professional yung dating ng vlog niya eh. So subscriber lang talaga yung kulang. Yung ano namin. Isang video lang mag-click sa'yo, dami na yan. Kasi yun guys, palipad tayo ng drone. Tawag nito, kunin natin muna tong C6, pati yung karugtong na ginagawang C6. Okay. Ayun, so yun guys, yun yung C6, yung pinaliparan natin kanina. So yung dulo na neto, papasok na tayo. Hindi ko na ikakat para kasama kayo sa pagpasok natin. Yan, neto sa bungad, medyo masikip pa siya. Marami may mga sasakyan na kaparada. So yun. Akala ko nga, ito hanggang dulo ganito ang puta na. So yan. Totally nakatambakan pa lang siya, wala pang part na nasemento. Pero good thing naman, may development, saka may gumagawa sa area. Okay. Kasama pa rin natin si Kalaboy TV. Guys, pinaskill ko yung page ni Kalaboy TV. Baka pwede naman makahingi ng isang subscribe. At saka palike na rin tong video namin ni Kalaboy TV. So yun, ito na guys, ito na ang kasunod ng pagsabungad. Ito na yung malaking part ng ayan, napakalawak niya, saka pwede mag-fishing sa gilid. Ayan, medyo mahaba na rin yung natambakan na area. At saka ito guys, na sa pagtatanong-tanong namin, isa sa mga pinagtanungan namin dito ay yung gumagawa. Tinanong namin kung gaano ba ano ang sistema nitong ginagawang kalsada. So ito ay free, wala po siyang toll gate. So ibig mo mula C6 hanggang Kalamba. So free siya, wala siyang toll gate. Napakaganda niya. Tapos hindi ko lang sure kung ilang lane na pagkakarinig ko is 6 lane yata. O ganun. O 6 lane isang way or 3 lanes dito, 3 lanes sa kabila. Hindi ko sure pero malawak siya. So eto na guys, presenting Laguna Lake Expressway Dike.
So ito, no, ayan, medyo mahaba na siya, no, from bungad hanggang dito sa dulo. Tingin ko mga nasa ano na yan, nasa 1 kilometers higit na rin. Mula dun sa pinasukan namin mula sa dulo. So yan, dire-diretso pa rin ang paggawa. So ayan, part na yan, ng dulo na yan is idudugtong niya siya dun sa may isang part dun sa may Muntinlupa, which is pupuntahan din natin mamaya. Etong part na to is sa C6 pa lang, dun sa pinakadulo ng C6 sa Lower Bigutan. So yan. Tuloy-tuloy naman po ang paggawa, meron mga gumagawa. Ang araw na pumunta kami dyan is Sabado. So yung iba nasa barracks. Siguro pag ordinary days, dire-diretso ang gawa nila dyan. So yan, napakaganda ng Laguna Lake. Ayan, napakadami nga lang napakaraming water lily. Hindi ko sure kung water lily o kangkong. Kung kangkong, okay yan. Good sa kinakain ng isda. Water lily, ginagawa din ng mga yan, yung furniture. Kasi yun guys, ito, mula sa dulo, ayan, napakalawak niyan. Napakahaba. Napakahaba niyan. Ayan, kasama natin dyan si Kalaboy TV. Subscribe nyo po yung kanyang channel. Napakagaling ng vlogger niya. Magaling magsalita. So kulang po ang kanyang mga subscriber. Paabutin natin ang 1,000. Kasi yun guys, kung mapapansin natin dito sa bandang kaliwa, merong siyang tingin ko may exit to dito sa ML Quezon, part ng ML Quezon. So sa ngayon, tinanong namin, hindi pa siya nakatagos doon. Pero may exit yan, malamang. Pero pa tong isang exit ito, itong dulo nito, pa-exit siya ng C6. Kung mapapansin nyo, doon sa bandang upper right niya, ayan, yung parang floating restaurant. Ayan. Floating restaurant siya dyan sa may C6, tabi ng TLC Park. So, yan. Enjoy nyo lang yung video guys. Sama kayo sa pag-explore natin itong Laguna Lakeshore Expressway Dike. So, bukod sa expressway na siya, dual purpose siya, no? Dike pa siya, dike. So, magkakaroon din siya ng parang floodway, gano'n. Malaking tulong yan sa nagaganap na pagbaha. So, yun, kung makikita nyo yung bandang dulo niyan, hindi na natin nakunan banda. So, yun yung, dyan tayo pumasok. So, labas yan, C6 na. Pataytay. So yun. Ayan, kung dudungawin uli natin pabalik, is yan, napakalawak na rin talaga ng develop. So yun, guys, after natin dito sa Lower Bigutan, sa part sa Lower Bigutan is babiyahe tayo ng 2.9 kilometers papunta dun sa Muntinlupa. Upang masilayan natin ang isa pa sa parte na kung saan may malaki nang nagawa dito sa Laguna Lakeshore Expressway Dike. So samahan nyo kami ni Kalaboy TV. Andiyan ka na pala. Sama-sama natin development project. So yun guys, mula dito sa ML Quezon, papasok na tayo dito sa may pilahan ng mga jeep. So yung bungad dyan is Megas, if I'm not mistaken, Petron niya tayo. So yan, papasok na tayo. Excuse me po, medyo inuubo tayo. So yun, pasok tayo. Medyo makitid pa yung daanan sa bungad. Pero yung mismong natambakan na area is napakalawak. So yun, eto guys, eto na, papasok na tayo. So kung hindi ako nagkakamali, nung haba nito is mga 2 kilometers na mahigit. So mas mahaba siya doon sa may kesa sa Lower Bigutan. Ayan, yung kabilang dulo, then ito, baybayin natin hanggang sa dulo.
Mahaba na rin yan. Mahaba na rin. So ayan si May bayan Kalaboy na TV. Tara. Napakaganda ng setup niya. Naka Insta360. Naka NMAX. Tapos full battle gear. Diba? Dedicated talaga sa ginagawa. Saludo tayo kay Kalaboy TV. Noong una akala ko pangalan niya is Kalaboy TV. Kalaboy pa. So yun, eto na. Binabaybay na natin tong part ng Laguna Lakeshore Expressway Dike dito sa part ng Muntinlupa. So magkakaroon tayo ng documentation ito in case na matapos na to, no? Pagkumparahin natin tong part na dinaanan natin at saka yung finished project ng Laguna Lakeshore Expressway Dike. Ang lalaki ng bato. So, advice ko lang sa mga gustong pumunta rito, no? Kaya pupunta ng Tag-ulan, malusak. So, punta kayo ng maaraw para maganda yung biyahe. So, may mga 4 wheels dito pupunta rito. May mga namamasyal dito. May mga namimingwet. Ito sa kaliwang side is yung Laguna Lake. So yun, medyo malayo-layo ang travel natin. So tingin ko nga mga nasa 2 kilometers tong area na to. Sana. Ang alam ko may ibang parte pang ginagawa na bukod dito. So yun ang sisilipin natin sa mga next vlog natin. So kung gusto niyo yung gantong vlog, kung gusto niyo interesado kayo sa Laguna Lakeshore Expressway Dike, so subscribe na po kayo. So bibisitahin natin ito ng madalas para makita natin yung mga development. So yung mga, ang alam mo dito, mga nasa 3 isla na tong part na to, 3 o 4. So sisilipin natin sa mapa mamaya yan. So yun, ginagawa na rin playground ng mga bata to kasi napakalawak. Ayan, ang ganda. Ganda ng lugar. Hindi pa siya nasisemento pero goods na. Ganda. Lalo na kung nasemento to. Sarap mag-travel dito. So, ang Laguna Loop ay napakabilis na. So, ikot ka ng Antipolo, Pililla, Baras, tapos dito sa Siniluan, tapos yun, Pagsanghan, Santa Cruz, Calamba. Ikot ka na dito pabalik. Paalabang. Hindi ka na, dadaan ka pa rin naman alam. Pero dito sa part ng Laguna Express, Laguna Lakeshore Expressway Dike. So guys, eto, nasa dulo na tayo, no? So paliparan natin yung drone para makita natin yung aerial shot kung anong itsura ba nito sa taas. Kaya karugtong to ng So yun guys, kita-kita tayo. Ano?
Meron yung boss sa ano, di ba? Muntinlupa. Kuya, ano na yan? Tulay na. Hindi, tulay yung sunod. Tapos, another ganito na naman. Boss, ano ba tong ano? Pag nagawa na siya, ano yan, may toll, Karugtong siya ng ano. may toll gate? Ginagawa rin sa loob. May toll gate o service road siya? Service road na kasi mababali wala ang SLEX eh, no? Kung ano, Maganda po. maganda ang service road dala. Parang C6 gano'n eh, no? Yan, maganda. Kasi hindi ka na ano dun talaga. Oo. Huwag ng traffic kasi dito na yung dadaan yung iba. Ilang lanes to kuya? Ilang lanes pag nagawa? 6 yata to sir. Isang way, 6. Parang ganun. Aba, laki. Parang EDSA, no? 6 dito, 6 sa kabila. Yung gilid lang ang papatasin nito para di lang abutin. Bali ito kuya, saan ang labas na nito? Pag nito, diretso. Hindi ko alam kung anong pangalan ng naggagawa doon. Ano yan? Doon, Muntinlupa. Meron na rin doon. Ah, Doon sa dulo, parang ganito yan. pupuntahan natin. Kasalubong. Hanggang ano to kuya, no? Hanggang Kalamba, di ba? Oo. Ayos. Hanggang Kalamba. Hanggang ano pa nga yata, hanggang ano ba yung isang kasunod ng Kalamba, yung ano? Los Baños, Los Baños. Tagpo na ito doon sa yung ginagawang expressway. Pag ano naman yun, punta natin. Ginagawang expressway. Paano? So yun guys, tapos na yung ating vlog kasama si Kalaboy TV. So yun, sa aming paglilibot dun sa mga nagawang parte ng Laguna Lakeshore Expressway Dike, nalaman natin na ito pala ay service road. Expressway Dike ang pangalan pero service road siya, wala siyang toll gate. So yun, napakagandang balita sa mga motorista na dadaan dito. So libre po siya mga. natin yan. So isa yun sa mga gusto kong malaman kaya linag natin etong Laguna Expressway Dike. So yun, hanggang sa susunod, maraming salamat. God bless.